Hello, sa pangalan po na ang dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Siguro po, kung titingnan natin, lahat ng nakasulat doon sa dalawang sitas, pinalakay na lahat. Kaya sabi ng iba, kawawa naman yung mahuhuli, wala na. Kumbaga, tigang-tiga na. Pero, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo po, walang hanggan. Kaya, marami pa pong mga ipagkakaloob na mensahe ang ating dakilang Panginoon. Related po sa mga sitas. Ngayon po, sa mga baguhan, dito po, bago ipinagkakaloob ang pagtutulungan o gamutan, unang-munang ipinapahayag ang pangangaral ng tinatawag na salita ng Diyos. Sapagkat kung ang nais natin matulungan tayo para gumaling ang ating karamdaman, kumbaga yung lakas na puwersa na nagtulak sa atin para makarating dito, ito po yung tinatawag na pananampalataya. Pagtitibayin palalo ng Ebanghelyo para kung meron mang mga haka-haka o nagpagdududa na akala ko ba gamutan pero bakit ipinangangaral ang salita ng Diyos, gagaling ba ako? Kaya po, una po, ang karamdaman, kapag tayo po ay nasa ilalim ng sakit o karamdaman, nasa impluensya po tayo ng mga mababang espiritu. Kapag tayo po inilalagay natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos, lumalayas ang mga masamang espiritu. Kaya, yung physical na karamdaman, o yung problema o diferensya ng ating physical na katawan, madali na pong gamutin. Dahil wala na yung espiritu na nagpapahirap sa atin. Yun po yung mga masasamang espiritu. Ang karamdaman po kasi, o sakit, espiritu yan. Sabi niya, espiritu ng sakit. Halimbawa, ang isang tao bulag, mayroon niyang espiritong bulag na nasa kanya. Halimbawa, ang espiritu ay piping espiritu din ang nasa kanya. Kaya po, kapag nakinig ng Ebanghelyo, at nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, lalayas yung masamang espiritu, tayo na po yung nandidiyan. Tatanggapin natin sa ating sarili at hindi tayong tawad, gagaling na po. Yan po ang importante, kaya ipinangangaral ang salita ng Diyos. Ngayon, tungkol naman sa mga bata, siyempre, paano naman wala pa namang pananampalataya ang bata? Siyempre yung magulang. Kapag malakas ang pananalig ng magulang, kasama na po yung anak. Kasi yung mga bata, wala pa po yung kasalanan. Walang muwang. Unless, kung ang magulang, bata pa tinuturoan na ng awayin, padila-tila, lalaki yan, palaway. Kaya, dapat turuan natin butihan asal. Dahil ang bata, nag-iipon pa lang yan ng mga matututunan nila. Kaya kung mali yung turo, kalklakihan nila mali din. Ngayon po, tapos tayo dito sa mga sitas. Ang una po, ayon sa sulat ni Apostol Santiago sa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 12. Ang sabi po, ganito, kung babaybayin natin word for word. Sabi dito, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalaman tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Ano pong ibig sabihin ito? Tayo po ay minsan gusto natin maging guro o tagapagturo. Ang sabi nito, huwag maging guro. Ibig sabihin, huwag din sa sarili nating pagnanasa
na gusto natin na maging guro. Pasalamat tayo kung halimbawa ang isang tao matapos na siya'y maputungan ng Espiritu Santo ay meron palang nakatakda sa kanya na darating ang tamang panahon na hihirangin siya para maging tagapagturo. Isang bagay yun na napakalaki na regalo sa atin. Na sabi nga, huwag niyong pabayaan ang biyayang nasa iyo. Ibig sabihin, bago pa tayo tawagin, meron ng nakatakda na meron na talaga tayong biyaya na nasa ating sarili. Sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay, kumbaga, na-energize po yun, nakukonsagra. Kaya, doon na lumalabas kung ano talaga tayo. Kung tayo po ay karapat-dapat talaga na dahil noon pa, hindi pa tayo tinatawag, guro na talaga tayo, kahit sa ayaw natin sa gusto, talagang guro talaga ang kalalabasan natin. Pero dito, sinasabi, huwag maging. Ibig sabihin, huwag yung sa sariling pagnanasa na gusto maging guro. Dahil, yun po, sa sarili lang na sarili manggagaling ang lahat ng ituturo. Pero kung yan dati ng guro, na hindi pa nahihirang, pero guro na talaga siya, mula pa ng isilang ng kanyang ina, yan po talaga ay tinatawag ng mga nakatakda. Kaya, ang ibig sabihin po nito, huwag maging guro. Halimbawa, ako, simpleng kapatera, tapos nagsisikap akong maging guro. Ibig sabihin, sarili ko lang yung na pagpapasya, o pagustuhan, o kalooban. Iba po kasi, yung hirang ko kasi, nakatakda na talaga yun. Isa doon sa, dadaan ka mula sa mababa na kalagayan, hanggang sa matuto ka, sarili po kasi yun. Kumbaga personal interest, sariling pagnanasa, sariling paghahangad. Kaya po, kung naaralin natin dito, ang mga guro, meron siyang mas mabigat na hatol. Bakit po? Kasi siyempre, kung ang ituturo mo doon sa mga tinuturuan, mali-mali, hahatulan tayo depende doon sa pagtuturo na ating ginagawa. Kaya po, mas mabigat ang hatol doon sa nagtuturo kaysa doon sa tinuturuan. Nakadamay na lang yung tinuturuan. Kasi yung nagtuturo, kapag mali yung turo, hahatulan naman siya base doon sa itinuturo niya. Dahil ipinagkalak niya pa yung nalalaman niya. Halimbawa, nababasa lang naman natin sa mga sabi-sabi ng tao, tapos ituturo natin sa ating kapwa, hindi naman pala yun mula sa kasulatan, o hindi naman pala kalooban ng Diyos, tapos pinagpapaniwala natin yung mga tao na sasabihin natin, halimbawa, kapag may patay, huwag kang maliligo, huwag kang magwawalis. Nakalagay pa yan sa kasulatan. Ngayon, kung yan ang ituturo natin, nililigaw natin ang karamihan. Kaya kinakailangan, siya sa atin, ng bawat magtuturo, kung yung ituturo niya, nakasulat. At kung yan ay nakasulat, matututunan yan ng kanyang tinuturuan. Kahit magbukas man yan ng banal na kasulatan, mababasa niya yung itinuro. Ganun po, dapat may basihan. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Sampol. Ano po ba ang tinatawag na pagkatisod? Sabi sa Bicol, nasingkog. Ano ba ang natitisod? Hindi ba paa? Sa kalagayan ng mga mananamba, o mga lingkod ng Diyos, ito yung nasa mga laylayan. Nasa mababa pang level ng pagkaunawa. Sila po yung mga nangatitisod. Kaya kung halimbawa, matured na tayo, nakapagsalita tayo ng isang bagay sa ating kapwa na mababa pa ang level, sila po ang natitisod. Kaya po, sabi dito, sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Pwedeng
kahit matagal na sa pananampalataya, kahit sabihin na stable na, hindi, 30 years na ako naglingkod, mag-ingat po tayo. Baka mamaya nga, pinabukasan, wala ka na sa grupo. Kaya po, dito, tayo pong lahat ay kinakailangan mag-ingat na baka ang isa sa atin ay matisod dahil lamang sa sinabi ng ating kapwa. Sabi dito, kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. Halimbawa, kahit anong maririnig natin na panlalait, o pagdusta, o paninirang puri, na tinatanggap ng ating tainga. Kapag iyan po ay ini-ignore natin, ang tawag sa atin yan, taong ganap. Perfect. Kaya po, ang sabi nga, practice makes perfect. Kapag lagi natin sinasanay ang ating sarili sa araw-araw na ginagawa natin, napiperfect natin ang bagay. Halimbawa, yung pagpunta na lang sa templo. Kada linggo, andito ka, pinapractice mo yung sarili mo. Kalaunan niya, kahit iba na yung laman ng utak mo, pero ang puso mo, parang kulang yung araw mo kung hindi ka nakapunta ng templo. Totoo po yun. Dahil hinahanap-hanap yun, yan ang kulang. Huwag na natin subukan. Pero mai-experience natin yan. Halimbawa, na-perfect mo yung isang taon. Palagi kang nandun sa templo, nakikinig ng Ebanghelyo. Tapos, nag-New Year lang natapat ng linggo, hindi ka pumunta dito. Hahanap-hanapin yan ang ating nag-iisang kaluluwa na pumunta ng templo. Sapagkat, hindi po nadadamay ng mga holidays ang pagsamba. Kahit New Year pa yung linggo, kinakailangan natin nandiyan sa araw ng pagsamba. Dahil importante sa atin yung araw na yun, dahil kada linggo, iba-iba ang sitas na itinuturo, mamimiss natin yung sitas na yun. Hahanap-hanapin yun ng ating kaluluwa. Kaya po, kung tayo po, sa kabila ng pagpapractice natin o pagsasanay natin sa ating sarili, nadadalisay tayo, natuturuan tayo maging perfecto. Kahit anong marinig natin, kahit anong tanggapin ang ating tainga, ini-ignore na po natin yan. Sabi dito, kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin naman siyang makapagpigil ng buong katawan. Ibig sabihin, yung ganti kasi, kapag nakarinig kasi tayo, pili tayo mag-react. Pero sa isang taong ganap, hindi na po yan nagre-react. Kahit anong marinig na paninira, kung hindi mo naman talaga ginawa, i-ignore mo lang. Pero kung guilty ka, sasagot ka agad. Yan po nahuhuli sa bibig ang tao. Dahil kahit hindi naman ginawa, pero nakikipag-debate pa, para mo na rin sinabing ginawa mo. Dahil, mabilis ka mag-react. Pero kung ini-ignore lang natin, ibig sabihin niyan, ang tawag sa atin yan ay isang taong ganap o perfecto. May sampul dito si Apostol Santiago. Kung atin niyang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig, upang tayo talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Totoo po. Halimbawa, sino po yung naka-experience dito noong pabalik-balik dito sa Abilya? Hindi ba kayong mga kalesa? Pinahatak ng kabayo. Meron siyang preno. Ang tinatawag na preno din, yung busal sa bibig. May tapit yung mata. Kapag ano ang hinatak mo, napapaliko mo siya. Kapag hinila mo siya pakaliwa, liliko siya sa kaliwa kahit hindi niya nakikita ang dadaanan niya. Ganyan po. Kung yung niyang kabayo, na iba yung nagmamanage, iba yung nagbibigay ng direksyon, napapasunod nga natin.
Kaya rin kaya natin pasunodin ang ating katawan. Sa pa, halimbawa, narito ang mga daong naman. Bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malakas na hangin, gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit. Doon naman sa mga barko, tawag sa atin, vapor, barko, o daong, kahit ano pa yan, kahit bangka pa yan. Meron po siyang timon o yung ugit na maliit lang siya, nandun siya sa likuran na kapag may medyo halimbawa high-tech na motorized, meron siyang ilisi dun sa likod. Kung saan nakatutok yung ilisi, nandun yung timon. Di ba yung ginagawa ng gano'n ng bangkero? Kung saan sa liliko, halimbawa, pag hinatak niya, disimple papalin nyo ng gano'n. Ang liko nun, pakanan din. Pag tinulak niya naman, ang liko nun, pakaliwa. Kung yun nga mga barko na hydraulic na pinipindot na lang, gumagalaw yung timon, napapalikok niya yung barko. Mas more kung yung dila, hindi natin magawa yan. Eh sabi nito, gayon din naman, ang dila ay isang maliit na sangkap. Totoo po. Gano'n ba kahaba ang dila? Isang dangkal? Gano'n kalapad? 3 daliri? O 4? At ilang panlapad yan. Pero ang ibig sabihin niyan, maliit siya. Pero, sabi nito, ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Bakit po? Kasi, tuwang-tuwa kasi tayo kapag pinupuri, lalong-lalo ang halimbawa may accomplishment tayo, may nagawa tayo. Hindi, kung wala sa akin, hindi yan magagawa. Hindi ba ga? Meron nga akong experience din sa templo na kung hindi ako naging pangulo, walang magiging ganyan. Sabi ko, paano yung nagsuporta ng financing na nagbigay upang pantustos, panggastos, pambili ng hollow blocks, pambili ng mga kabilya o mga bakal, simento at kung ano ba, kung wala naman nagsusuporta, hindi po maitatayo ang templo. Kaya pipiling ako mag-isa ang kapurihan. Dahil nang una, kaya siya nilagay dyan dahil meron siyang ideya at meron siyang karanasan paano i-construct, pero hindi niya piling ariin ang isang bagay na hindi kanya. Papurihan dapat ang Diyos. Kaya po dito, kung titignan natin, na ang dila ang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay, narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalag ng lubhang maliit na apoy. Ito po, sa isang palito, pwede pong magsunog siya. Kung halimbawa, nag-ipon tayo ng basura, ikalat yung basura, pwedeng sunogin niya lahat yan. Kapag hinangin yan, pakalat yan, mula sa maliit na kalagayan, pakalat yung liyab niya. Ganyan din po ang dila. Maliit na sangkap, pero pwedeng umpisahan ng isang salita kumalat. Bakit? Siyempre, ipapasa din ng makikinig. Meron nga na kwento, sabi, galing lang naman sa loob ng bahay, ang anak ni Kumare, dumumis yan ng maitim katulad ng uwak ang kulay. Ganon din ang pasa sa ikalawang. Pagdating sa ikatlo, uwak na yung dinumi. Hindi pa ganun lumalaki, kumakalat. Kaya po, depende kasi yan sa tanggap ng bawat nakikinig at yung pasa. Minsan po, lumalala o lumalaki, dumadami yung nasisira o napiperwisyo. Ganyan po ang dila. Isang maliit na sangkap na katulad ng isang maliit na apoy na pwedeng magsunog ng napakalawak. Sabi dito, malaking gubat, pinag-aalag ng lubhang maliit na apoy. Ano pa po sabi dito? Ang dila ay isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga
sangkap ay dili iba ang dila. Na nakakahawa sa buong katawan at pinagniningas ang gulong ng katalagahan at ang dila'y pinagniningas ng impyerno. Ibig ko palang sabihin, tayo po pala ay nabubuhay dito sa sanglibutang makasalanan o masama. Ngayon, pwede pala kahit isang tao gamitin yung dila pagninasin ng impyerno para sumira ng katalagahan ng buhay ng iba. Kaya po, dito po, ang kung titingnan mo talaga ng dila, bakit nandiyan siya sa harapan? Bakit ginawa niyang bakuran ng 32 ngipin? Para kung magmamalabis, dapat makagat yan. Sapagkat hindi marapat na ang dila ay gagamitin natin para masira yung kapwa. Alalahanin natin, sabi, nilalang ang tao ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano ang hitsura ng nakikita natin sa ating sarili, sa harap ng salamin, yun din ang meron ng ating kapwa. Hindi rin natin pwedeng sabihin perfect tayo. Bakit? Lahat naman tayo umuutot ng mabaho. Lahat naman nagiging bad breath. Lahat naman sumusuka. Lahat naman nagmumuta. Kaya walang perfecto. Ibig sabihin, kung ano yung nakikita natin marumis ang naginawa ng ating kapwa, mayroon din tayo niyan. Kaya hindi pwede natin ipagmalaki sa ating sarili na ang inuutot ko ay mabango. Dahil pare-parehas po tayo merong nilalabas na mga marumi at parehas naman tayo may ginagawang mabuti sa ating kapwa. Kaya po, kung titingnan natin, ang titingnan lang talaga natin ang sarili nating pagkatao. Kung ano ang nakikita ng ating kapwa sa ating mga ginagawa. Dapat tayo ang maging salamin nila na nakikita sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa kung ano meron tayo ng pagkataong yaon. Hindi yung pakikialaman natin yung buhay ng may buhay o buhay ng iba, kundi ang sarili lang natin ang dapat nating pakialaman. Sapagkat, halimbawa, kung ang gawain natin magnanakaw, isang beses lang tayo makita ng ating kapwa na nagnakaw. Ang pagkakakilanlan sa atin yan hanggang buong buhay niya magnanakaw ka. Ganun po yun. Halimbawa, tayo ay nagbabae. Pagkatapos, isang beses lang nakita, ang tawag na babaero. Hindi ba ga? Kaya po, doon po, ibabatay yung pagkakakilanlan depende sa ating sariling mga gawa. Kaya isa na namang bagay yun na ikapapahamak natin dahil negative na bagay na naman yung nakakabit sa ating katawan. Kaya po, kinakailangan sanayin natin ang ating sarili na pigilin yung dila, yung isang bahagi ng ating katawan sapagkat pwedeng sa pamamagitan niyan, mapahamak yung kapwa, kaya pakialaman na lang natin yung sarili nating buhay. Huwag na yung iba para hindi na magkasala ang ating dila. Sabi po dito, sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon na mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaamo at napaamo ng tao. Totoo po. Kahit mag-alaga ka ng isda, kapag mayroong kang sinyal o sinyalis para sa kanila, napapasunod natin siya. Kahit mga hayop, mga nagsisiusat o itong mga lumalakad dito sa ibabaw ng lupa, katulad ng aso. Pwede nating, sabi-sabi po, isweto. Pag sinabi natin upo, nauupo sila. Pag sabing tumayo, napapatayo natin sila. Napapatakbo natin sila. Kaya natin silang kontrolin. Kung maalala natin si Adam, lahat ng hayop siya nagbigay ng pangalan. Kaya niyan pasunodin lahat.
alalahanin na lang natin si Noe. Yung gumawa ng daong, paano niya napapasok lahat doon ang mga hayop kung hindi siya naturuan kung paano pasunodin ang hayop pumasok doon sa arko na nasa bundok. Ibig sabihin, may kakayahan ang tao para sumunod ang hayop. Meron tayong kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng bibig. Magagawa natin, magagaya natin ang kanilang mga huni. Hindi natin silang tawagan. Sabi mo dito, datapot ang dila ay hindi napaamo ng sinumang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong na tamamatay. Totoo po. Dahil po, halimbawa, kinalakihan natin, sanay tayo na pag pinasahan tayo, pinapasa din natin. Kapag, halimbawa, hindi natin nagawa yan sa loob ng isang araw, masama ang loob natin. Hindi ko nasiraan yung aking kapwa. Hindi ba ga? Parang ang gawain natin, pinupuntiri talaga natin yung kapwa natin masiraan yan. Likas na po sa mga Pilipino yan. Bakit po? Aralin na lang natin. Halimbawa, ino-observe ko doon sa bayan ng Goa. Dati, 5 lang yung nagtitinda doon ng fried chicken. Yung pinipritong manok. Tapos, inukupira yung sa may bahaging mataba. Saan na yun? Sabi sa Bicol, aba. Tapos, imagine, sabi ko, paano ba kumikita yung magmamanok? Bibilin mo 175 ang kilo, ibinta mo 130, may tubo ba? Meron. Iwala yung paa, iwala yung leeg, inuopera pa, ginagawang pispili. Tapos, ibibinta mo pa, yatot na yung manok. Hindi ba ga? Ganun yung ginagawa? Bibinta mo 130 buo, tapos papatsak mo pa. Ngayon, nag-click. Yung nag-click yung 5 nagtitinda, maya-maya niya, naging 7, naging 10, hanggang sa buong street, puro na magmamanok. Hanggang, yung iba doon na mga nahuli, sinisiraan pa yung una, mas masarap yung manok ko kisa sa kanya. Hindi ba ga? Dila na naman ang ginagamit. Manok mo, timplahan mo ng mas masarap yan. Ibinta mo lang, makipaglaban ka ng tama. Walang siraan. Sapagkat sa dila pa rin talaga napapahamak ang tao. Ugali ko kasi ng mga Pilipino yan. Kahit pansinin natin, lumabas tayo ng bansa, ang kaaway niyan, kapwa Pilipino din. Pero yung ibang lahi, kaibigan. Dahil po, ang mga Pilipino talaga, ang bibig po ang hindi napipigilan. Kaya nakasanayan na po kasi yan. Dahil mula pa sa pagkabata, minsan ang magulang hindi matigil sa pagmumurahan, pati anak lumalaping palamura. Nahahawa natin sila. Kaya yan po ang pinakadelikado na dapat ipapatama ng bawat isa. Lalong-lalo na kung nakinig na tayo ng Ibanghilyo, ito na yung bagay na dapat pagbubulay-bulayan natin na masama pala ang gamitin ang dila na maituro pa sa ating mga anak upang kalakihan nila sa sunod na henerasyon, ganoon din ang gagawin nila. Sabihin ko dito, siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Totoo po, itong dila ang ginagamit natin, ipinagsisigawan natin kapag sumasang-ayon tayo sa ating mga napapakinggan sa simbahan. Sasabihin natin, Amen! Sasabihin natin, Glory to God! Praise to the Lord! Glory to the heaven! Your Highness! Lahat ng ginagamit natin pagpupuri sa Diyos. Pero, pag uwi, alam mo, Maris, ganun. Hindi ba ginagamit din natin sa paglait ng ating kapwa na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Sabi ko kanina, tayo pong mga tao ay nilikha ng Diyos perfecto. Kaya po, kung titingnan natin,
Harapan tayo ng Diyos. Kaya, kung anong nakikita natin sa ating kapwa, yan yung larawan ng Diyos. Ganon din tayo, yung nakikita natin sa salamin, larawan din ng Diyos. Perfecto, di ba? Pagkakagawa. Di ba pag tumingin tayo sa salamin, ang gwapo ko. Sabi naman ng babae, ang ganda-ganda ko. Pero anong ginagawa ng iba? Umikit lang yung isang mata o kaya nagkaroon lang ng mancha. Ang pangit mo na. Ano bang pinagbabatayan ng gwapo at pangit? Tumabingi lang kunti. E paano kung halimbawa, nung kabataan ka sabihin, ang ganda-ganda mo, nung tumanda na, nagpulubot na yung balat, ang pangit mo na. Ibig sabihin yung love pala, kapag press na press pa, kapag namumula pa yung pisngin, kapag pulubot na pala, wala nang love. Totoo ba? May narinig pa ba tayo sa mga asawa natin, I love you, babe? Meron ka ba? Wala na. Bahala kang kumain dyan. Pero noon, kumain ka na ba? Wala na. Kaya po kung titignan natin, dapat maunawaan ng bawat isa sa atin, ang ating kapwa, kay bata pa man yan, tumanda man yan, magpulubot man ang balat, larawan pa rin yan ng Diyos. Dahil, yung kalooban niya ang tinitingnan ng Diyos. Yung panlabas na kaanyuan, yun po kasi ang nagkakagulang o tumatanda, nagkakaedad. Pero yung laman niya, yung kaluluwa niya na naririyan sa loob niya, hindi po yan tumatanda. Hindi ba minsan kapag may gulang na, ang isip, kayang-kaya ko pang gawin niya. Pero paglalakad pa lang, hindi na makalakad ng matuwid. Mabagal na siya dahil nagkakagulang ang katawang laman. Pero yung isip, yung diwa niya o espiritu, kayang-kaya niya pang gawin ang mga bagay. Kaya po, dito, tinuturuan tayo dito ni Apostol Santiago na ang dila, dapat isa lang ang gagawin niyan. Sabi dito, sa bibig din lumalabas ang pagpurit, paglait. Ito po. Pwede ba yun? Kasi sa bibig, lumalabas ang dalawang katangian. Anong halimbawa? Ang bukal bagay, isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Yung bukal kaya, halimbawa, meron tayong nahukay na bukal. Sabi sa Bicol, burabon. Pwede bang magbigay niyo ng dalawang lasa? Sabi dito, matamis at mapait. Pwede kayong lumabas ng dalawang lasa? Siyempre, hindi isa lang. Kung matamis lang. Kung mapait lang. Dapat ganun din ang ating bibig. Isa lang lumalabas yan. Kapag may nagagawang pagkakamali ang ating kapwa, huwag na natin ipasa sa iba. Kundi kaawaan ka ng Diyos na way buksan na ang isipan mo. Hindi ba yun? Dapat yun ang lumalabas sa bibig. Hindi dapat pare-parehas matamis. Nagpupuri tayo sa Diyos, nahahabag tayo sa ating kapwa. Di isa lang ang lasa. Pero kung naninira tayo sa kapwa, pagkatapos nagpupuri pa tayo sa Diyos, di magiging dalawa. Pwede ba yun sa isang bukal? Iisa lang naman ang bibig na yun eh. Pero sabi sa atin, matabil o dalawang bunganga. Dahil, dalawa yung pagkatao. Pagdating sa simbahan, banal na aso, santong kabayo. Diba? May kanta pa nga nun? Na banal siya sa panlabas pero aso yung ugali. Bakit? Ano yung aso? Ang aso, pag sabi ng naglilit, humingi kayo ng tawad sa Diyos. Patawad po Diyos ko, patawad. Paglabas, katulad ng aso, yung isinukan niya, kakainin niya na naman. Katulad ng baboy, matapos na linisan, babalik na muli sa tusali. Sabi niyan dati, BSDO, balik sa dating ugali. Kaya po, tinuturuan tayo dito ni Apostol Santiago, maging isa lang ang pagkatao natin. Kung mabuti, mabuti. Kung masama, ibigay mo na ang sarili mo kay Satanas. Pagpakasama ka na ng lubusan para maligtas lang ang kaluluwa. Kaya po, dito, sa mga bagay na ito,
Dapat po maging isa lang ang pinaka-purpose natin, pinakalayunin natin, isa lang dapat yung pagkatao na meron tayo sa ating katawan. Na yun ang makikita ng ating kapwa, na yun ang ating pagkakakilanlan. Sabi dito, maaari ba mga kapatid ko na ang puno ng igos ay magbunga ng asaytunas? Halimbawa, hindi natin alam ano ba yung igos, ano ba yung asaytunas. Pwede magbunga ng santulang mangga? Siyempre hindi. Sabi pa dito, o ng mga igos ang puno ng ubas? Pwede bang magbunga ng mangga yung iba pang punong tao? Hindi po. Maliban siguro kung imamarkot natin, baka pwede maging dalawa bunga noon. Pero kinakailangan ko, kung ano yung puno, isa lang dapat ang bunga. Kaya kung atis ka, dapat ang bunga mo atis lang. Kung ang santol ka, ang bunga mo santol lang. Wala kang pakialam kung yung santol maasim, kung hindi masarap kainin. Dapat, kung mangga ka, pasarapin mo rin yung bunga mo. Sabi nga, ang masarap na bunga ng puno, palaging, sabi sa dito, itutuklol. Halimbawa, kung mabuti kang tao, nakapaligid sa iyo ang maninira. Dahil, kapag umaangat ka, ang gusto niyan, hatakin ka pababa para pantay lang lahat kayo. Hindi ba ka? Kaya, kapag halimbawa, nag-asinso sa negosyo, gusto niya malugi ka para pare-parehas lang tayo walang kita. Ganyan ang ugali ng mga Pilipino. Gusto niya pantay-pantay lahat. Sabi dito, hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Ibig sabihin, kung ano talaga yung pagkatao natin, kung matamis, dapat matamis lang ang lalabas yan. Huwag natin ipagpipilitan na mapait na nga tayo. Tapos, nag-aasa pa tayo na matamis ang bunga. Inasa pagkatao na natin yan. Kung mainitin talaga ang ulo natin, wala po tayong magiging mga kaibigan. Sigurado yan, lalayuan tayo. Kaya, magiging, kung mapait talaga tayo sa kanila, dahil kahit kausapin tayo, iniisnab natin, o kaya galit tayo, hindi rin dadami yung mga kaibigan natin. Kaya po dito, sa Ebanghelyo na to, matutunan natin ano ba talaga ang gusto natin sa ating buhay. Mabuti o masama. Ang pagiging masama, madali lang. Magkamali ka lang, lumabag ka lang, masama ka na. Pero yung pagiging matuwid, huwag natin sasabihin, matuwid na akong tao, kundi hayaan natin, tulungan tayo ng Diyos na manatiling matuwid. Ipagkatiwala pa rin natin sa Kanya dahil ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Minsan, ginagamit yung mga kaibigan natin, yung kaklos natin, na kung sino pa yung kasanggang dikit, yun ang gagamitin ng kalaban natin. Yung gagamitin ng diablo para libakin tayo, siraan tayo ng buhay. Kaya, siyempre, kung ang diablo hindi natin nakikita, magtiwala din tayo doon sa isa pang mas mataas na kapangyarihan na hindi rin nakikita. Walang iba ang Diyos at ang kanyang kapangyarihan sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. At mamuhay tayo sa aral o salita ng Diyos na ito po ang magtuturo sa atin. Para kung ang lakad natin, nagagawa natin ang lahat ng bagay, sabi nga, magpilit kayong pumasok sa makipot na pintuan na maraming ng bawal, maraming boundaries, maraming limitasyon. Iyon po yung masikip na daan. Hanapin po natin yan at masusumpungan natin doon ang buhay na inihanda sa bawat isa sa atin. Siguro po hanggang dyan na lang pagkakipagpit natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karaingan, problema man yan, karamdaman,
ilapit natin yan sa Diyos. At bibigyan niya tayo ng kapanabagan, katiwasayan ng ating pag-iisip, at mapagtatagumpayan natin yan. Bahagi lang yan ng buhay ng isang tao ang mga pagsubok. Tulungan na tayo ng Diyos at kasihan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu. Salamat at mapagpalang araw sa bawat isa.